Ano ang pumapasok sa isip ninyo kapag narinig nyo ang salitang pinagpala? What comes to your mind when you hear the word blessed? Some people probably will say, pag blessed maganda bahay, maganda kotse, taas ng sweldo, ang daming pera sa bank account, ang ganda ng pamilya, healthy ang buhay. Well, that's part of it. But many times, people who have those, people who have all the wealth and the success and all the friendship and all the goodness in their families and their health, many times, they don't feel blessed. Why? Because sometimes true blessing does not come from our possessions or circumstances or from everything we have achieved. It comes from a heart and a life that is aligned with God. Minsan daw ang tanungan ay hindi paramihan ng pera o pagalingan o payamanan o pasikatan. Palaliman ng kaugnayan sa Diyos. That's why today we'll talk about the marks of a blessed life. Ang mga bakas ng pinagpalang buhay. Ang ganda, no? And that is our beginning of our series, Psalms chapter 1. Maraming mga tao, ito talaga ang hinahanap nila. Masayang buhay, masaganang buhay, pinagpalang buhay. Mas malaking bahay, mas magarang trabaho, mas maayos na kotse, mas magandang pamilya, mas okay na kalusugan. Okay naman yun, komportabling buhay. But when we understand the way to be blessed is not all of those necessarily, we understand the heart of God. God is really after our hearts, not about our possessions or achievements, but about our character, the stability of our lives. Yung bang pag dumating ang bagyo, pag dumating ang pagsubok, pag dumating ang problema, hindi ka windang, hindi ka babaksak. Kasi ang pinaguhugutan mo ng lakas at saya ay hindi pera, hindi tao, hindi bagay, kundi Panginoong Diyos. Ayan po ang Psalms chapter 1. It's also a question about what quality of life are you having? What kind of person are you becoming? And that's the meaning of the word blessed. Psalms chapter 1 paints two types of lives, two types of picture of people who pursues the blessed life. Yung isa daw, very stable. Yung isa naman ay parang laging tinatangay ng hangin kung saan-saan. Yung isa daw mabunga, malalim ang ugat. Yung isa naman, konting problema lang, baksak na. And so today we'll talk about that. The blessed life involves rejecting corrupt influence, relishing in the scriptures, receiving fruitfulness and favor from God. Kasi true blessing is not based on circumstances, possessions, or popularity, but on our life rooted in God. Ang tunay na pinagpala ay hindi yung pinakamagaling, pinakamayaman, o pinakasikat, kundi yung pinakamalalim ang kaugnayan sa Diyos. Today, as we reflect on Psalms chapter 1, we'll be looking at three marks of a person with a blessed life. Yung tatlong bakas ng pinagpalang buhay. Number 1, the company he rejects. Siya ay nagpasyang umiwas sa masasamang barkada. Number 2, the command he relishes or the command he delights in. Siya ay nagagalak sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, the consequences he receives. Siya ay nagtatamo ng pagkalinga, paglago, at pagpapalang galing sa Diyos. Ang ganda, ano? Kasi meron daw pagpapala na ang ganda-gandang tingnan, pero hindi galing kay Lord. Hindi ka masaya. Pero merong pagpapala na parang ayaw mo, parang naiinis ka, pero galing kay Lord. Sumasagana ka, namumunga ka. So let's begin. Number 1, what's the mark of a person with a blessed life? The company he rejects. Siya ay nagpasyang umiwas sa masasamang barkada. Eto na. Grabe. Ang unang bakas na pinagpapala ka ng Diyos ay humihindi ka at umiiwas ka sa mga bad influence, sa mga negative people, sa mga toxic persons in your life. Tingnan natin. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Binibless ang taong ayaw sa advice ng masasama, hindi sumusunod sa example ng mga makasalanan, at hindi nakikijoin sa mga nanlalait sa Diyos. Bang klase, ano? You notice something very important? Before God tells us what blessed person does,
He first tells us what the blessed person avoids. Meron ka munang kailangan iwasan. Meron ka munang kailangan layuan. Meron ka munang kailangan hindian bago ka pagpalain ng Diyos. Because influence shapes our direction in life. Ang lakas pala maka-impluwensya ng TikTok. Ang lakas pala maka-impluwensya ng social media. Ang lakas pala maka-impluwensya ng mga influencer. And the voices we hear, the teachers we follow, the influencers we laugh on and applaud, and the people we listen to will shape our values in life. Ang lakas ano? But if we listen to the one true voice that gives us true direction and our true north, then we are better off. Kasi daw, kapag ka nakikinig ka sa mga impluwensya ng masama, na sumusunod ka raw sa masamang impluwensya ng masamang barkada, hindi lahat ng barkada masama, it becomes now a downward spiritual progression. So you notice, you start walking with those who are wicked. And then you listen to their counsel. And then he spirals down into not only walking, now you sit down. Now you stand with them. Parang nakikiayon ka na, parang nakikitango ka na. Hindi ka na naglalakad, pero huminto ka na at nakikinig ka na sa kanila. And finally, the final progression downwards is now you sit down. The Bible says you sit down with those who mock God. Yung pinagtatawanan ng Diyos, yung nilalait ang Diyos, at yung mga taong ayaw sa Diyos, yun, galak na galak kang kasama sila. This is how spiritual drift happens. Dahan-dahan, hindi mo napapansin, tinatamad ka na magsimba kasi mas masarap silang kasama. Hindi mo napapansin, dahan-dahan, tinatamad ka na magdasal, tinatamad ka na magbasa ng Bible kasi mas masarap manood ng TikTok at masarap magbabad sa YouTube at mas masarap mag-doom scroll sa Facebook. Dahan-dahan, hindi mo napapansin. You now listen to the voices of the world. You now follow the steps of the wicked. You now follow the trend in the world. Mas masarap at mas masaya ka kapag ka sila ang sinusunod mo imbes na ang kalooban ng Diyos. Hello? It's the small compromises. It's the small cracks in our lives. Sabi nila, ang isang barko daw, kapag ka nagkaroon ng isang maliit na butas, dahan-dahan sa simula parang patak lang, parang pakunti-kunti lang, parang patikim-tikim lang, pero dahan-dahan pumapasok na ang tubig sa buhay natin. And that's how we become influenced by the world. Hindi naman nagsisimula na mamamatay tao ka kagad, adik ka kagad, o salbahe ka kagad, o sinungaling ka na kagad, o hiwalay na kagad kayo ng misis mo. Nagsisimula kagad daw yan sa mga maliliit na mga desisyon, the small choices, and the little things that we allow ourselves to be influenced. May kaibigan ako na nagsimula lang sa patong-its-tong-its. Ang taya lang niya, 50 pesos. Maya-maya yung taya niya, 100 pesos. Pero hindi na tong-its. Lucky 9 na. Yung Lucky 9 naging blackjack. Yung 100 piso na taya-taya, naging 1,000, naging 10,000. Isang araw, lumapit sa akin, nakakulong, humingi ng tulong. Mike, pare, nasira buhay ko dahil sa sugal na yan. Sa kasino, milyon ang pinapatalo ko. Niloko ko magulang ko, ninakawan ko mga kapitbahay ko, ninakawan ko mga kamag-anak ko, iniskam ko lahat ng mahal ko sa buhay, iniwan ako ng pamilya ko. Dahil sa walang yang sugal na yan. Nagsimula lang naman sa pa 50-50 pesos. Nagsimula lang sa patong-its, pa blackjack. Ngayon, nakakulong, baon sa utang, wasak ang buhay. It's the little things. It starts small. It starts with a small crack in our lives na pinapayagan nating impluwensyahan ng ating pag-iisip. Ang pinagpala ng Diyos, marunong humindi, marunong umiwas, marunong umayaw sa mga masamang impluwensya sa buhay niya. Not every loud voice is a wise choice. Hindi lahat ng maingay at maganda at kumukuti-kutitap at ang sarap pakinggan ay tama. Hindi ibig sabihin na kailangan tayo magkulong, wag na tayo mag-social media, wag na tayo mag-internet at tayo imamundok na lang. Hindi naman ganun. Well, Jesus himself spent time alone with God. He spent time with people. Kailangan din natin to be in the world but not of the world. Magkaiba yun ha. Magkaiba yung nagdilingkod ka sa mundo, minamahal mo yung mga tao sa mundo, inaabot mo yung mga tao sa mundo, tinutulungan mo yung mga tao sa mundo, pero hindi ka nagiging taga-mundo at hindi ka sumasabay sa agos ng mundo.
It's different when we serve the world and help people in the world, but it's a different thing when we become one with the world. When we become part of the world system and the sinfulness and the corruption they have. So Christians are called to live in the world, serve the world, and love the world without allowing the world to flood our soul and to destroy our faith and to influence our lives. So ito yung tanungan sa atin sa umagang ito. Difficult questions. Who is shaping your thinking? Is it the influence of people? Or is it God's Word that shapes your thinking? What voices dominate your mind? Sino bang mga tinig ang pinakikinggan mo? Tinig ng TikTok, tinig ng Facebook. By the way, I have nothing against social media and the internet. They can be used for good. They can be used for evil. Amen? But what we are after in Psalms chapter 1 is the guarding of our hearts. Kailangan marunong kang humindi. Kailangan marunong kang mag-pause. Kailangan marunong kang mag-delete sa mga bagay na nakakasira na pala sa buhay niyo mag-asawa, sa relasyon mo sa anak mo, sa relasyon mo sa trabaho mo, sa relasyon mo sa Diyos. What influences have slowly become normal in your life? So the voices you listen to, these are the books you read, these are the videos you watch, these are the influencers you follow. So God is not trying to remove our joy. Instead, He is trying to guard our hearts. Yun daw ang simula. The blessed life starts with wisely choosing whose voice we follow. Ang ganda, no? Ang tunay na pinagpala ay marunong paghiwalayin yung magandang payo sa masamang payo. Sa magandang impluensya, sa masamang impluensya. You choose your friends. You choose your influencers wisely. You choose your barkada wisely. And that is the first part of Psalms chapter 1. Ano yung mga iniiwasan mo at binabantayan mo? Ito naman yung pangalawa. The command He relishes. Siya ay nagagalak sa kalooban ng Diyos. Wow, ibang klase ano? In other words, kung saan ka natutuwa at nagagalak, yun ang direksyon ng buhay mo. The Bible says, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Instead, masaya siya pag sinusunod niya ang batas ni Lord sa umaga at gabi. Inaaral niya yun. Ibang klase ito, no? This is an imagery of delight. The word for delight is the idea of pleasure. Saan ka nagkakaroon ng kasiyahan sa buhay? Saan ka nagkakaroon ng kagalakan sa mundong ito? Saan ka nagkakaroon ng sarap ka at busog na busog ka? Sa mundo ba? Sa relasyon ba? Sa pera ba? Sa palakpak ba ng tao? Sa tagumpay ba? Sa bagong bahay at kotse ba? Or is your delight, is your fullness and satisfaction, is your pleasure found in God, in God's Word, God's heart, and God's will? Yun daw ba ang nagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan? Grabe ano? So the righteous person does not merely accept the word of God, but he delights in it. Iba yun ha? Maraming mga tao nagbabasa ng Bible, pero ang layo ng buhay sa Bible. Maraming mga tao memorize ang Bible, pero ang daming kaaway. Maraming mga tao alam na alam ang Bible, pero ang layo ng buhay sa Diyos. Pero itong Psalms chapter 1 invites us, yes, you don't just know the Bible and understand the Bible, but you delight in the Bible. Yun ang mahirap. When your pleasure and delight is not in this world any longer. It's not in the people or the applause or the achievements or in the wealth of the world any longer. Ibang klase, ano? Parang nababago daw yung ating appetite. Nababago daw yung ating source of pleasure. Nababago yung ating basis of happiness. Nababago yung ating definition of success. Naiiba yung ating definition of blessing. Pangklase, ano? Why? Because there will be people who have lots of money, lots of houses, lots of cars, lots of trophies, and lots of achievements. But their lives are empty. True blessing is not about what you have or what you know or what you possess. It's how deep you find pleasure in God. Ito yun, Psalms chapter 1. His delight day and night is in the law of God. Kasi a person can outwardly avoid sin while inwardly having no affection for God. Panlabas, simba ka ng simba. Panlabas, puro ka life group. Panlabas, puro ka Bible. Panlabas, puro ka prayer.
Pero layo-layo pala sa Diyos. There's no delight. So mapapansin mo daw, kapag ka ang buhay mo ay napapalayo na sa buhay na pinagpala, wala ka ng saya. Nagbabasa ka ng Bible. Naghihikab ka na. Tinatamad ka na. Nasusuya ka na. Nagsisimba ka, kinakaladkad ka na, hinahatak ka na. Pinipilit ka na. No more delight. Oh, this delight is very powerful, ano? Yung bang, ang saya-saya. When was the last time you had delight? When was the last time you experienced pleasure? When was the last time you were so happy? Kahit di ako bayaran, pare, gagawin ko to. Kasi, dito ang puso ko. Tindi, no? Where your heart is, where your delight is, where your pleasure is, where your joy is, that is your true treasure. Hindi kayang bilhin ng pera yun. Yung ganong klaseng delight in the law of God, ano? Kasi daw ito yung ating food for the soul, the Word of God, the law of God, the instructions of God is described as bread, our daily bread. Subukan nyo nga kumain ng once a week lang. Ano kayo mangyayari sa inyo? Ano? Once a week ka lang kumain. Ano bang pagkain mong paborito mo? Basta once a week lang pero. Gusto ko noodles. Wow. Yung iba social. Ramen. Wow. Di ba? Yun lang kainin mo once a week. Sarap-sarap nga pero once a week lang. Magkakasakit ka. Manghihina ka. Pwede mo ikamatay. Ganun din daw sa ating kaluluwa. Our spiritual lives are the same. When we only feed our soul with the Word of God once a week. Di ba? 9 o'clock ang service. Darating ka, benediction na, closing prayer na. Eh di wow. Di ba? Paano mo pinakain yung kaluluwa mo? Di ba? So, if our soul is filled with the world, mas marami kang panahon sa TikTok at doom scroll sa Facebook at babad sa YouTube kaysa sa salita ng Diyos. Medyo, teka, anong pinapakain ko sa aking kaluluwa? And so that is a wake-up call for all of us. Psalms chapter 1 is an invitation. You want the path of blessing? You want the favor of God? You want the stability of life and the quality of fruitfulness in our lives? You have to find your delight in God's law, in God's word, in God's instructions. So may kailangan daw ibalik natin yung ating mga habit ng sarap-sarap-sarap magbasa ng salita ng Diyos. Lord, nakakatuwa naman pakinggan tong podcast na to about God's word and God's love and God's purpose in my life. Di ba? Show me your playlist and I'll show you the state of your spiritual life. Show me the podcast you listen to and I'll show you the direction of your soul. Show me the YouTube video channels and the TikTok channels you listen to and you watch every day, every minute, every hour. And I'll tell you the spiritual calibration and the thermostat of your soul. Ganun daw ang sukatan yan eh. Kumbaga, ano yung pumupuno ng puso mo? Saan ka masaya? Di ba pag masaya ka, pipila ka kahit matagal at mahaba. Kasi ito masarap eh. Pare, ba't saka nakapila? Dadami restaurant niya. Ito masarap eh. This is where my stomach delights. Wow, ito talaga eh. Pipila ba ako? Diyan nga, wala kang pila. Bigay ka agad ng order in 5 minutes. Hindi na masarap. Pero dito pare, grabe, pipila ako ng 1 oras. Busog ka naman. Ang sarap pa. Sulit pa. It's a picture of delight. Saan ka masaya? Because we live in a noisy generation. Phones vibrate constantly. Notifications interrupt constantly. Attention spans grew shorter. Yet spiritual growth requires intentional focus. Sometimes daw, the greatest spiritual discipline today is slowing down long enough to hear God speak. Dahil maraming tinig, maraming boses, maraming impluensya ang kumakatok sa ating mga puso, ang gumugulo sa ating isip. Minsan, kailangan mo talagang tumahimik, patayin ang cellphone, patayin ang TV, patayin ang laptop, at makinig sa Diyos. At magkaroon ulit ng kasarapan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. You read the Bible, you meditate on the verses, you reflect on God's heart. The Bible guards us. The Bible gives us fullness that the world cannot give. The Bible satisfies our soul. It's like a map that helps us navigate through our decisions. It's like a compass that brings us back to our true north.
Ganun talaga ang salita ng Diyos, ano? Kapag ka nalilito ka, kapag ka nawiwindang ka, kapag ka naiinis ka na, kapag ka medyo nadidiscourage ka na, ang salita ng Diyos talaga binibigyan tayo ng lakas loob, binibigyan tayo ng tibay, binibigyan tayo ng pag-asa. Now you understand that there is a greater truth, that there is a compass that guides your true north. Meron ka dapat pinaninindigan. Ayan, na tama. And that's what the Word of God does to us. So ang buhay na pinagpala ay hindi paramihan ng pera o paramihan ng tagumpay o paramihan ng palakpak. Ang buhay na pinagpala ay yung sarap na sarap siyang sumunod sa gusto ng Lord. Kahit pagtawanan, kahit maiwan na ng lahat, kahit ayawan siya ng mga mahal niya. Because His delight is not in people anymore. His delight is not on achievements anymore. His delight is not on the applause and the approval of others anymore. His delight is in the law of God. Ang galing, ano? Habang natutuwa ka at nagagalak ka at sinusunod mo ang salita ng Diyos at hinahanap-hanap mo ang kalooban ng Diyos, tumitibay, lumalalim daw yung buhay pananampalataya mo. So the blessed life is not built merely by avoiding wrong influences, but it is built by delighting in the right voice, the voice of God. Ito naman yung pangatlo. Isang bakas ng pinagpalang buhay, one of the marks of a blessed life is the consequences he receives. Siya ay nagtatamo ng pagkalinga, paglago, at pagpapala ng Diyos. The person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Para siyang punong nakatanim sa tabi ng batis, namumunga ng sakto sa panahon, hindi natutuyo ang dahon, lahat ng ginagawa niya, successful talaga. Yan ang marka, bakas ng pinagpapala ng Diyos. Ito nga itsura niyan eh. A tree that is planted by waters. Ito daw, punong ito ay malalim ang ugat, sariwa ang pinagmumulan ng buhay, ang dahon ay buhay at hindi natutuyo. Pagdating ng bagyo, ng baha, ng hangin, nakatayo, malalim, matibay. Ganyan ba? Ganyan ba ang spiritual life mo? Ganyan ba ang relasyon mo sa Diyos? Matatag, malalim, matibay. Pag dumaan yung cancer, nakatayo ka pa rin, matibay ka pa rin. Pag dumaan yung tanggalan ng trabaho, nakatayo ka pa rin, malalim pa rin ang ugat mo. Pag dumating yung pandemya, pag dumating yung crisis, pag dumating na yung hiwalayan nyo, nakatayo ka pa rin, malalim, matatag pa din. And that is the picture of the blessed life based on Psalms 1. It's a life that is flourishing. It's a life that is fruitful. And more importantly, it's a life that is rooted deeply. Yung bang hindi ka nawiwindang kapag ka sandamakmak na bagyo ang binato sa'yo. And so, roots are hidden, but they determine everything. Hindi mo nakikita yung ugat, so you cannot judge people. But it determines our destinations and our directions in life. The bamboo's roots are deep, and they sway with the storms. But some trees, the roots are shallow. Ang laki-laking tignan, ang ganda-gandang tignan. Pagdating ng bagyo, tumba ka pala. Marami daw mga ganong Kristiyano, na parang yung ugat natin hindi malalim, pero ang ganda tignan. Ang daming ginagawa, ang daming ministry, ang ganda-ganda ng prayer. Nako, puro Bible. Pero wala palang ugat. Pagdating ng problema, ayaw na kay Lord. Pagdating ng pagsubok, ayaw na magsimba. Pagdating ng mga pagpapalo at mga problema sa buhay, ayaw na magdasal. Ayaw na sa Panginoon. So first, this tree is rooted, now it's fruitful, and it is also durable. Kumbaga, tumatagal, hindi kagad na agnas o nabubulok itong punong ito. Kasi ang tunay na masaya, ang tunay na matagumpay, ay hindi yung marami ang pera. Ang tunay na matagumpay, ang tunay na masaya, at tunay na namumunga, tunay na pinagpala, ay yung ang buhay ay nakalinya sa puso ng Diyos. And that is why, kinontras itong buhay ng isang taong sumusunod sa Diyos sa taong hindi sumusunod sa Diyos. Verse 4 says, "Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away." Ibang-iba dyan ang mga masasama. Para silang tinatangay lang ng hangin kung saan-saan. Ano ba yung ipa? Ano ba yung chaff?
Well, this is the picture. Ito daw yung balat o yung damit ng palay. Kapag hiniwalay na yung palay at yung shaft, itong shaft becomes light material. Sa panlabas, parang solid, parang maganda, parang buo, pero wala palang laman sa loob. Ang sabi ng Bible, ito daw ang buhay ng isang taong malayo sa Diyos. Ito daw ang buhay ng isang taong ayaw sa Diyos. Ito daw ang buhay ng taong sumusuway sa Diyos. The wicked, they are like shaft. Nawiwindang pagdating ng problema. Tinatangay ng hangin kung saan-saan. Walang patutunguhan ng buhay. And finally, the psalmist ends with this contrast. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Ginaguide ni Lord ang mga matuwid, pero ang mga masama siguradong masasawi. Ang ganda, no? This passage comforts us and says, God sees, God knows, God guides, God provides those who trust Him. Ibig sabihin, kapag sa Diyos ka nagtitiwala, bahala ang Diyos sa'yo. Ang Diyos ang magpapalalim sa'yo. Ang Diyos ang magpapalago sa'yo. Pero kung hindi naman ang Diyos ang pangunahin sa buhay mo, parang ipang tinatangay ng hangin. This is the picture of the two paths of life. The blessed life and the life that is like a shaft blown by the wind. Ito ngayon ang tanong sa atin sa umagang ito. Alin dyan ang buhay mo? Ikaw ba ay punong matatag at malalim ang ugat at namumunga dahil ang buhay mo ay nakatuon at naka-align sa puso ng Diyos? O ang buhay mo ba ay parang ipa? Gandang ang tignan, kumikinang paminsan, pero wala palang laman. Tinatangay ng hangin kung saan-saan. Wala palang patutunguhan ang buhay. The question is simple. Are we deeply rooted in Christ or are we drifting like shaft? Alam niyo ba na si Jesus Christ yung pinaka-example ng Psalms chapter 1? He is the blessed man. He is the perfectly righteous man. Tayo sumasablay. Tayo nagkakamali. But Jesus Christ succeeded completely. Through Him, we are forgiven and we are transformed. He is the tree planted by streams of living water. That's why when we are one in Christ, when we trust Jesus Christ, we become that tree as well. Dahil kay Kristo, tayo ngayon yung nagiging buhay na pinagpala ng Diyos. We become the blessed life because the man who fulfilled Psalms 1 is with us. Amen? Two paths, two foundations, two destinations. Yung isang buhay, malalim ang ugat na parang punong hindi nagigiba. Mabunga. Sariwa ang mga dahon. Pero yung isa, ipa, tinatangay ng hangin. Pansinin nyo, the difference is not talent. Pareho silang magaling. The difference is not education. Pareho silang nakagraduate. It's not personality. Minsan, pareho naman silang mabait. The difference is where the roots go. Sino ang ugat mo? Pera ba? O Panginoon? Ano ang ugat mo? Bagay ba? Tagumpay ba? Palakbak ba ng tao? O Panginoon? The blessed life is built by rejecting destructive influences, by delighting in God's Word, and by remaining rooted in the Lord. The truth is, every day, our roots are growing somewhere. Yun ang tanong sa atin. Saan ka nakaugat? O teka muna. Marami sa atin ngayon sinasabi niyo, Pastor Mike, parang ipa na yung buhay ko. Pastor Mike, I'm like the shaft, I think. I was once a tree, but now like I'm a shaft. My roots are shallow and I'm being blown by the wind, being influenced by the world. What do I do? Well, I have good news for you. When you trust God, when you come back to God, God plants you and roots you by the streams of living water. The living water there is God. Siya talaga ang pinagmumulan ng buhay. Siya naman talaga ang pinagmumulan ng saya. Siya naman talaga ang pinagmumulan ng tagumpay. The blessed life is the one who is rooted in God. Balik ka sa Panginoon. Lalalim ang ugat mo. Balik ka sa Diyos. Magiging puno kang matibay na mumunga. Yun naman talaga ang bakas ng isang matagumpay na buhay. Anong gagawin mo sa lahat ng pera mo? Malayo ka naman kay Lord. Anong gagawin mo sa lahat ng promotion mo at tagumpay mo? Wala namang laman ng spiritual life mo. Anong gagawin mo sa lahat ng mga relasyon mo at lahat ng palakpak ng tao?
Para ka namang tinatangay ng hangin. Walang direksyon. Hindi ka naman masaya. Now is back as a tree in Psalms chapter 1. Deeply rooted, strong foundations. The leaves, they do not wither. The fruits, they are so sweet. Ganun talaga, ang pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi pa yamanan, hindi pa galingan, hindi pa sikatan. Palaliman ng kaugnayan sa Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. So today, choose carefully whose voice you follow. Choose carefully what shapes and influence your heart. And most importantly, root your life deeply in Christ. Because rooted lives become fruitful lives. So today we talked about this. The blessed life involves rejecting corrupt influence, relishing or delighting in Scripture, and receiving fruitfulness and favor from God. True blessing is not based on circumstances, possessions, or popularity, but on our life rooted in God. Ang tunay na pinagpala ay hindi yung pinakamagaling, pinakamayaman, o pinakasikat, kundi yung pinakamalalim ang kaugnayan sa Diyos. Today we talked about 3 marks of a blessed person. The company he rejects, siya ay nagpasyang umiwas sa masasamang barkada o mga maling impluensya. The command he relishes, siya ay nagagalak sa kalooban ng Diyos. The consequences he receives, siya ay nagtatamo ng pagkalinga, paglago, at pagpapala ng Diyos. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo, tayo manalangin. Let us come to the Lord in prayer. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Na ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng tunay na pagpapala. Meron nga mga maling pagpapala at parang kunwari pagpapala, galing sa mundo, galing sa tao, galing sa pera. Pero ang tunay na pagpapala, Panginoon, ay isang puso na nakatuon sa iyong puso. Isang buhay na nakaugat sa iyong kalooban. Isang kaluluwa na uhaw at sabik na sabik sa iyong kalooban, sa iyong panuntunan, at sa iyong katotohanan. Make us the life of a blessed person, Lord, like a tree rooted in your word, like a tree stable, flourishing and fruitful, because we find our delight in not in money, not in people, not in things, not in this world. We find our highest pleasure and our greatest delight in the God who is our streams of living water, rooted in Jesus Christ. Panginoon, marami sa amin parang ipa na ang buhay namin, mababaw na ang ugat namin, natutuyot na ang mga buhay namin, parang wala ng bunga. Pero Panginoon, you are the God of second chances. Make us that flourishing tree again. Make us fruitful again. Make our roots delight in your stream of waters, living waters again. God, change our hearts. Help us seek after you and thirst for you and hunger for you. Lord, ang bababaw na ng mga panalangin namin. Lord, tinatamad na kami magbasa ng iyong mga salita. Lord, tinatabangan na kami, nasusuya na kami sa pag-awit, pagsamba. Lord, malayo na yung puso namin, iba na hinahanap namin. Lord, nagsasabik kami sa ibang bagay, hindi na sa'yo. Restore the joy of our salvation. Renew our delight in you. Give us hunger for you. Give us love for you again.